Dakuin natin 'yan. Puntahan natin 'yan, ano? Eto, hindi kasi daw lalaki, eh. Hindi ba lalaki 'to si Bato? Investigation. Oh, Kasabay naman ito. ayan, si Bato. Ahalaw si Agbols. Wala naman talaga mga bossing, eh. Si Bato, ha, sabi, "Ay, kaya po ako hindi pumunta dun sa Quadcom kasi ayoko pong mauna. Ayokong i-break yung history na ganito na may pumupuntang senador, etc." Takot lang po, mga kababayan. Takot lang po. Eto, banat banat ni Benny Abante, mga bossing. Alaw si Agbols, ampaw. Lex, sinamo ang isa sa mga leader ng Quadcom, si Senador Ronald Bato de la Rosa, na magpakalalaki at sa Kongreso magpakita ng kanyang tapang. Ano to, parang Roque din? Mga boss, parang Roque din? Ano? Magpakita ng tapang. Hindi yung puro ganyan. Hindi yung nagtatago sa palda ng vice-presidente. Tuloy natin, ha? Game. Ito ang naging hamon ngayon ni Manila Representative Benny Abante, Chairman ng House Committee on Human Rights at Co-Chair ng Quadcom, matapos mapanood ang ginawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon. Sabi ni Abante, kung totoo ang tapang na pinangalandakan kahapon ni Senator Bato sa harap ng Senado, hinahamon niya ang senador na dito sa Quadcom investigation niya ibalandra ang kanyang pagiging isang tunay na lalaki. Wala yan. No? Si Bato a-attend sa Quadcom? Hindi yan. Alam niyo po ba, kaya matapang lang si Bato de la Rosa kasi nandoon sa Senado, mga bossing? Tingnan nyo. Sa Senado, ano siya? 'Di ba? Parang siya din yung mga nag-interpellate doon, eh. Di ba? Nandoon yung tapang-tapangan niya. Gawin niya sa Quadcom. Malamang po, mga kababayan, makipagsigawan yung mga kongresista sa kanya. Yung pasigaw-sigaw niya, yung pin you down niya, yung paglalakas at pagtataas niya ng boses, mga kababayan, gagawin niya sa Kongreso. Malabo. No? Malabo. Ayan, Bato. Pagkalalaki mo na pinag-uusapan dito, ha? Baka wala pa din. Baka takot ka pa din. Doon nyo ipaliwanag. Di ba? Kasi nga, kay Bato de la Rosa, mga kababayan, shit happen lang. May namatay na 3 taong gulang, shit happen lang. Ano ho? Ang binanatan niya, yung pare, tinuloy-tuloy niya, kala niya, aatrasan siya yung pare. Mga kababayan. Di ba? Pero pagdating po sa Kongreso, ayaw lumabas. Ayaw humarap. Man, kung atras pa din ang senador sa imbitasyon ng Quadcom, malinaw na nagpapasiklab lang at ampaw na maituturing ang tabang-tabang. Nagpapasiklab, ampaw pa. Malaki katawan mo, Dali, doon ang paliwanag talaga. Diba, masakit po yun, no? Biruin mo, aastig-astig ka sa Senado. Bato! Kapag ako tinawag, Bato! Tapos tatawagin ka lang, ampaw? No? Sakit nun, no? Parang dudurugin yung pagkalalaki mo nun. Pwede ba nating i-line up si Bato? Kay Harry Roque? Tuloy. Yung ibig ko sabihin doon na i-line up, hindi yung pagkalalaki man. Kumbaga, yung magtatago din. 'Di ba? Sabi ni Rafael Calves, Boss Mark, saan ba comedy bar magpe-perform sila Bato? Abangan po natin pagkatapos nilang maging senador. Mga kababayan. Ito, si Bungo, si Bato, yan, mahihirapan na makabalik yan, eh. So baka maging stand-up comedian, no? Saan? Malamang hindi natin malaman yun. Bakit? Kasi mahirap hanapin. Bakit mahirap hanapin? Kasi habang nagbibilangan ho, mga kababayan, nagbibilangan, no, nung numero doon sa election, putrages, pang number 12 ako, kampante pa. No? Sige, kaya pa yan. No? Bigla hong bumaba sa number 14. Habang nakatingin ho yan doon sa bilangan, mga kababayan, yung mga pantalon, yung mga jacket, yung mga damit, lahat iniimpake na. Iniimpake na. Lumaglag sa number 20. Nako, seryoso na to. Baka po kapag
Kinabukasan, lumipad na ng ibang bansa. Nagtago na. Magtatago yan, mga bossing. Balikan nyo tong vlog na to. Anong araw to? Anong araw to? Oktubre 29. Sinabi ko, dadating sa punto si Bato na magtatago yan. Ngayon pa nga lang, pinagtataguan na yung Congress eh. 'Di ba? Kaya nasasabihan ng ampaw. At nagpapasiklab, nagpapasikat lang. Tama naman ho si Benny Abante doon, mga bossing. Matapang ka, 'di ba, sa Senado. Patunayan mo dito sa Kongreso. Pag hindi ka pumunta dito, ay nagpapasikat nga lang, nagpapasiklab nga lang. Ampaw. Yun po yun. Yung puro labas, puro laki, pero yung loob, walang tibay. Masakit na ho yun, mga kababayan, ha? Tuloy. Na pinapakita ng senador sa Senate investigation. Kasabay naman ito, umapila naman si Senator sa Laguna Representative Dan Fernandez kina Senate President Jesus Escudero at Coco Pimentel na himukin si Senator Bato de la Rosa na mag-inhibit sa Blue Ribbon investigation para hindi mabahira ng kanilang investigasyon. Nagmistula kasi ani ang abogado ng dating Pangulong Duterte ang senador na nagpapaliwanag sa bawat litanya ng dating Pangulo. Correct. Sabi ni Fernandez, naniniwala sila sa Kongreso sa pagiging patas at malinis na moral ng Senado sa layuning malinawan ang masalimutak kwento sa likod ng drug war ng dating administrasyon. Katwiran ni Fernandez, hindi na kaya pang itatwa ang malaking partisipasyon nitong si Senator Bato sa nangyaring war on drugs ng dating administrasyon dahil sa pamumuno nito noong pambansa bilang pinuno ng pambansang pulisya at ang pagsali niya sa panel ng Blue Ribbon Committee ang magbibigay lang ng masamang bahid sa reputasyon ng Senado. Siguro po mga kababayan, no, habang nandoon po sa Kongreso si Bato, nakaganon lang. Tapos babanatan ng iyak, babanatan ng luha, babanatan ng paawa. Ganyan yun si Bato eh. 'Di ba? Biruin mo, tingnan mo nga nung natanggal bilang Senate President si Mig Zubiri, may paiyak-iyak pa, may paakap-akap pa. Yung pala, isa siya sa bumoto na matanggal bilang Senate President, si Zubiri. Sabi ni Archie Beroya, style ni Tobats, bluffer, nauuna ang angas. Sindakan. Diba? Sindakan. Sisindakin ka, pag nagpasinda ka, ay wala na. Ganun lang ho yun, mga kababayan. Pero tingin ko, yung paninindak niya, hindi uubra dito sa Quadcom ho, mga boss. Kapag kaya, naharap ni Jinx Luistro, mga bossing, ay nako. Ipit ho yan. Malamang mangingiyak na lang po yan. Siguro ayaw ni Bato de la Rosa na makita natin siya na luhaan, no? Na namumulubi doon sa gilid kasi hindi na alam kung ano isasagot.